Hello everyone! Si Mister nagre-ready ng eco bag. Pupunta kami ng bayan or ng lungsod. Inilagay na nga niya sa box at nang hindi malimutan. Habang pinapainit niya ang makina ng motor, ayan, pinunasan niya ng bahagya at nang mabawasan ang alikabok. Tuwing pupunta kami ng bayan, hindi talaga makakalimutang magdala ng eco bag. Dito sa amin, bawal na bawal ang plastic. Kung walang dalang eco bag, do'n nila ilalagay sa parang lagayan ng pandesal. Pagka marami-rami ay 'di sa box. Kung kokonti naman ang pinamili, hindi naman nila inilalagay sa box. Do'n nila inilalagay sa parang lagayan ng pandesal. Ay hindi naman komportable kung do'n ilalagay tapos bitbit mo. Kaya ang choice, bibili ka ng eco bag do'n mismo sa counter. Eh nagtitipid tayo kaya magdadala tayo ng sarili nating eco bag. Nandito na nga kami sa bayan at si Mister bumibili ng pang-spray sa lamok. Tag-ulan na kasi kaya sobrang daming lamok sa bukid. Ang tatapang pa, ang sakit mangagat. Nagpaiwan na nga lang ako dito sa labas dahil diyan sa tindahan na yan ipang-spray lang naman ang bibilhin niya. Yung ibang needs namin sa grocery namin bibilhin. A few moments Wow, ang later. daming gift pack. Sana may magbigay sa amin panghanda sa Christmas. At yan si Mister, pumipili siya ng coffee. Napag-usapan nga namin na 3-in-1 na lang ang kanyang bilhin para less na sa sugar at sa creamier. Minsan lang siya magkape pag napapaibig. Aba, mahal din ang kape. Yan ang ginagamit naming sabong panlaba. Mabango, mabula at mura pa. Nakasanayan na namin na binibilang namin yung mga items na babayaran namin sa counter. Para pag nakapagbayad na kami, ido-double check namin yung sa resibo kung tama yung quantity na ipinunch nung cashier. Nilabas na ni Mister ang kanyang cellphone. Kinukompute na niya yung mga nakalagay sa basket. Baka mamaya abunado na kami. At pagdating sa counter, wala na kaming pambayad. Natuto si Mister mag-grocery at mag-budget simula nung nag-pandemic. No choice kasi 'di ba sa isang pamilya isa lang ang pwedeng lumabas. Nandito na nga pala kami sa counter at nakapila upang bayaran ang aming konting grocery. Paglabas namin ng grocery, aba may day market pala din eh. At ayun, nag-ikot-ikot nga kami kung ano yung aming pwedeng mabili. At nakita ko na nga yung matagal ko nang hinahanap, this is it, puto bongbong. Hindi na nga ako nagdalawang isip, agad ako'y bumili. Ang binili ko dyan, regular lang. Yung regular kasi, coconut, margarine, at saka yung mismong puto bongbong. Marami namang pamimilian. May mga special pa nga. Yun yung may leche flan. Yun nga lang, sobrang tamis at nakakaumay din. Kaya naman ang binili ko yung original na puto bongbong. Yung una, yung mismong malagkit lang at saka niyog at konting margarine. Nagpaalam pa nga ako diyan kay kuya kung pwede akong mag-video. Aba, pumayag naman siya. Aba, syempre, bibili edi papayag. O diga. Habang binibidyo ko si kuya, in-interview ko na rin. Tinanong ko nga kung anong oras nagbubukas. Nagbubukas daw sila alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pero pag siniswerte, hindi na sila inaabot ng alas 9 ng gabi dahil ubos na. At ayan na nga, akala ko ito na yung order ko at nakasalang na. Abay hindi pa pala dahil yun pala ay umalis lang yung may-ari. Akala ko't ako lang ang nandining bumibili ay akin na yung nakasalang. Ay pang second customer na pala ako. Nahahalata na yata ni kuya na ako'y medyo naiinip. Ay di chinecheck ni kuya kung luto na. Para yung aking order na ang maisalang. Luto na nga yung unang salang, kaya second na yung sa aking order. Nilalagyan na nga niya yung kawayang bilog at yan na yung order ko na isasalang niya. O, diba? Pinupuno ni kuyang maigit, sinisiksik. Ang katabi naman ng puto bongbong ay lugawan. Ayan, si kuya nga napatingin pa. Abay mukhang gusto ring magpa-video. Ay kung sinabi mo agad ay kanina pa. At tinawag na nga ako ni ate upang ibigay na sa akin ang aking order. Ayan, maraming salamat ate. At makakakain na tayo ng puto bongbong. Thank you for watching.